Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka ngayon sa tahimik mong kwarto, sa maliit na tindahan, sa biyahe pa uwi o habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw, may parte ng kwentong ito na tatama sa puso mo. Dahil minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa mismong pamilyang inaasahang mong kakampi sa oras ng panghihina. Sa isang maliit na inuupahang bahay sa gilid ng bayan ng San Pascual, Batangas, nakatira si Mireya Solano kasama ang 7 taong gulang niyang anak na si Liora. Hindi kalakihan ng bahay nila. Yari ito sa pinaghalong simento at kahoy. May bubong na yero na maingay kapag umuulan at may bintanang laging sinasampayan ni Mireya ng manipis na kurtinang kulay abo. Sa labas, may paso ng tuyong halaman na pilit pa rin niyang dinidiligan kahit alam niyang halos wala ng pag-asang mabuhay. Para kay Mireya, kahit ang lantang halaman ay may karapatang alagaan hanggat may natitirang ugat. Ganoon din niya inalagaan ang sarili niyang buhay. Si Mireya ay 31 taong gulang, payat, maputla minsan sa puyat, ngunit may mga matang sanay ng magtago ng lungkot. Sa araw, inaasikaso niya si Liora, pinapaliguan, pinapakain, hinahatid sa maliit na public elementary school at tinuturo ang magbasa kapag may libreng oras. Sa gabi naman, nagtatrabaho siya bilang billing encoder sa isang maliit na logistics company sa lungsod. Alas 6 ng gabi siya pumapasok at minsan ay alas 3 na ng madaling araw umuwi. Sanay na siyang tahimik ang kalsada, malamig ang hangin at ang tanging kasabay niya sa jeep ay mga trabahador, tindera at estudyanteng pagod din sa buhay. Ngunit hindi reklamo ang unang natutunan ni Mireya, pagtitiis. Bata pa lang siya, ramdam na niyang iba ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang na sina Donato at Celestina Solano. Si Donato ay dating foreman sa construction, matigas magsalita at naniniwalang ang anak na babae ay dapat marunong tumahimik at sumunod. Si Celestina naman ay palaging nakataas ang kilay, mahilig makipagkumpara sa kapitbahay at inuuna ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ng sariling anak. May kuya si Mireya na si Arvelo, ang paboritong anak. Kahit ilang beses itong bumagsak sa kolehiyo, kahit ilang trabaho ang iniwan nito dahil tinamad, at kahit ilang beses itong umutang sa magulang, laging may dahilan si Celestina para ipagtanggol siya. Lalaki kasi si Arvelo. Madalas sabihin ni Celestina habang naghihiwa ng sibulas sa kusina, mas mabigat ang responsibilidad niya sa buhay. Ikaw, Mireya, matuto kang umintindi. Noong 12 taong gulang si Mireya, siya ang naghuhugas ng plato habang si Arvelo ay nasa sala, nakahiga at nanonood ng telebisyon. Kapag may bisita, si Arvelo ang pinapaupo sa tabi ni Donato, habang si Mireya ang inuutusang magtimpla ng kape. "Bilisan mo!" sigaw ni Donato noon. "Huwag kang parang bisita rito!" Lumaki si Mireya sa bahay na hindi siya sinasabihang mahal siya. Kung may medalya siya sa eskwela, ang tanong ng ina niya ay kung may kasamang cash prize ba. Kung mataas ang grado niya, ang sabi ng ama niya ay, "Dapat lang, wala ka namang ibang ginagawa kundi mag-aral." Kaya maaga niyang natutunan na huwag maghintay ng papuri. Nang makatapos siya ng vocational course sa tulong ng scholarship at paglalabada tuwing weekend, akala niya ay unti-unti nang gagaan ang buhay niya. Nakapasok siya bilang office assistant sa isang maliit na kumpanya. Doon niya nakilala si Severino Almasan o mas kilala sa tawag na Vino. Si Vino ay galing magsalita, laging may pangarap, laging may pangakong bukas ay mas gaganda ang lahat. "Mireya," sabi nito minsan habang nakaupo sila sa labas ng karinderya ni Cadario, "balang araw, aalis tayo rito. Hindi ka na nila mamamaliitin. Bibigyan kita ng bahay na may malaking bintana. Gusto mo ba yon?" Ngumiti si Mireya noon, mahiyain at punong-puno ng pag-asa. Kahit maliit lang, basta payapa. Ngunit ang mga pangakong maganda pakinggan ay hindi laging may kasamang katotohanan. Nang nabuntis si Mireya, biglang nagbago si Vino. Naging madalang ang tawag,
Naging malamig ang sagot. Isang araw, sinabi nitong kailangan niyang magtrabaho sa abroad para sa kinabukasan nilang tatlo. Pinaniwalaan siya ni Mireya. Hinatid pa siya sa terminal, dala ang munting bag ng pagkain. Babalikan kita, bulbul ni Vino habang hawak niya ang kamay niya. Pangako, Mireya, para kay baby. Ngulit lumipas ang 1 buwan, 3, 6 hanggang 1 taon. Wala nang bumalik na Vino. Ang huling balita ni Mireya, may kinakasama na itong ibang babae sa Maynila bago pa man ito tuluyang nawala sa komunikasyon. Mas masakit pa roon ang naging reaksyon ng sariling pamilya niya. Sinabi ko na nga ba? Sigaw ni Celestina nang malaman nitong buntis siya. Dinala mo ang kahihiyan sa bahay na ito. Si Donato ay hindi nagsalita nung una. Nakaupo lang ito sa lumang bangko, nakatitig sa sahig. Pagkatapos, malamig nitong sinabi, "Kung hindi mo kayang buhayin yan, ipamigay mo. Huwag mong ipapasa sa amin ang kalokohan mo." Napahawak si Mireya sa tiyan niya. Nanginginig ang labi niya, ngumit hindi siya umiyak sa harap nila. "Anak ko po ito." Mahina pero buo niyang sagot. "Hindi ko siya ipapamigay." "Tigas ng ulo mo," singhal ni Celestina. "Kapag naghirap ka, huwag kang iiyak sa amin." At hindi nga siya umiyak sa kanila. Nang isilang si Liora, walang dumating na magulang ni Mireya sa ospital. Ang nandoon lamang ay si Tia Milagros Caranzo o Chamila, ang dating kapitbahay nilang matandang dalaga na mas naging ina pa sa kanya kaysa kay Celestina. Dala nito ang isang supot ng pandesal, isang maliit na kumot at mga matang punong-puno ng awa at pagmamahal. "Ang ganda niya, anak," sabi ni Chamila habang tinitignan ng sanggol. "Anong pangalan niya?" "Liora po," sagot ni Mireya habang yakap ang anak. "Ibig sabihin daw po, liwanag." Hinaplos ni Chamila ang noo ng bata. "Tama lang, dahil mula ngayon, siya ang liwanag mo." At totoo yun. Lumaki si Liora na hindi man mayaman sa gamit, mayaman naman sa yakap ng ina. Kapag walang silang pambili ng mamahaling laruan, gumagawa si Mireya ng manika mula sa lumang medyas. Kapag walang pera para sa cake, pinapalaman na nila ng margarine at asukal ang pandesal, lalagyan ng maliit na kandila at kakanta si Mireya ng happy birthday kahit silang dalawa lang. "Mama?" tanong ni Liora isang gabi habang nakadapa sa sahig at nagdodrawing gamit ang putol-putol na krayola. "Kapag malaki na ako, pwede ba akong gumawa ng maraming laruan para sa mga batang walang laruan?" Napangiti si Mireya habang tinatahi ang butas ng uniforme ng anak. "Pwede, anak. Kahit ano pwede mong gawin basta mabuti ang puso mo." "Gagawa rin ako sa'yo kasi lagi kang pagod." Natigilan si Mireya. Sa murang edad ni Liora, nakikita na nito ang pagod na pilit niyang tinatago. Lumapit siya sa anak at hinalikan nito sa buhok. "Hindi ako pagod kapag ikaw ang nakikita ko." Pero ang totoo, pagod na pagod siya. Pagod sa trabaho, pagod sa bayarin, pagod sa laging pag-abot ng sahod na parang tubig sa palad. Minsan bago siya pumasok sa gabi, tumitigil siya sa harap ng salamin at kinakausap ang sarili. Kaya pa, para kay Liora. Sa trabaho, tahimik lang si Mireya. Hindi siya mahilig makipagkwentuhan. Nakayuko siya sa computer, mabilis mag-type, maingat sa numero at bihirang magkamali. Ang supervisor niyang si Ma'am Gisela Razon ang unang nakapansin na kakaiba siya. "Mireya," sabi ni Ma'am Gisela isang gabi habang sinusuri ang report. "Ikaw ba ang nag-ayos nitong discrepancy sa client billing?" "Opo, ma'am. May nakita po kasi akong doble ang entry. Baka po singilin ulit ang kliyente kung hindi maaayos." Matagal siyang tinitigan ni Ma'am Gisela. "Hindi lahat ng empleyado papansinin yan. Karamihan basta matapos lang ang shift." "Takot lang po akong may mapahamak dahil sa mali." Simpleng ng sagot. Mula noon, mas madalas nang ibinibigay kay Mireya ang mga sensitibong records. Hindi pa niya alam na ang pagiging maingat niya sa maliliit na numero ang magbubukas ng pinto sa malaking pagbabago sa buhay nila ni Liora. Sa labas naman ng trabaho, may ilan pang taong naging tahimik na sandala niya. Si Dario Feliciano, ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto, ay laging nagtatabi ng ulam kapag alam niyang petsa de peligro na si Mireya. "Oh, dalhin mo ito," sabi Dario isang hapon habang inaabot ang supot ng tinolang manok. "Sabihin mo kay Liora, may sabaw para lumakas siya."
Naku ka Dario, ililista ko na lang po muna. Babayaran ko sa sahod. Umiling ito. Hindi lahat ng tulong kailangang singilin agad. Minsan sapat nang makita kong kumakain ng bata. May kaibigan din si Liora sa paaralan. Si Nenuka, ang isang masayahing bata na anak ng tricycle driver na si Basteo. Madalas silang magpalitan ng papel, sticker at kwento. Kapag sinusundo ni Basteo si Nenuka, inisasama minsan si Liora kapag umuulan. "Ma'am Mireya," sabi ni Basteo, "wag na ko po kayong mahiya. Bata rin ang anak ko. Alam ko ang kaba kapag nauubusan ng ulan sa labas." Sa ganitong maliliit na kabutihan kumakapit si Mireya. Hindi siya pinalad sa sariling pamilya, pero may mga taong ipinadala ang buhay para iparamdam na hindi siya ganap na nag-iisa. Habang papalapit ang 7 taong kaarawan ni Liora, mas naging excited ang bata. Araw-araw niyang binibilang ang petsa sa lumong kalendaryo. "Mama, 7 na ako," sabi ni Liora habang ipinapakita ang 7 daliri. Sabi ni Teacher Odelia, "Big girl na ang 7. "Oo naman." Sagot ni Mireya habang nagsasaing. Ano ang wish ng big girl ko? Nag-isip si Liora. Gusto ko po sana ng manika, yung may buong kamay at paa, pero kahit hindi bago okay lang. Tapos gusto ko kasama sina lola at lolo. Baka sakaling maging masaya sila sa birthday ko. Nawala ang ngiti ni Mireya, pero agad niya itong ibinalik. Ayaw niyang patayin ang pag-asa ng anak. Kahit alam niyang malamig sina Donato at Celestina, may parte sa puso niya na umaasang baka sa apo nila ay matuto silang lumambot. Kaya 1 linggo ng hapon, pumunta si Mireya sa bahay ng kanyang mga magulang. Malaki-laki iyon kumpara sa inuupahan niya. May bakod na bakal at mga paso ng halaman na maayos ang pagkakapila. Nadatnan niya si Celestina sa sala, nagkukwenta ng bayarin, habang si Donato ay nakikinig ng radyo. Maingat na bungad ni Mireya. Birthday po ni Liora sa susunod na linggo. 7 taon na siya. Gusto niya po sana kayong makita. Tumingin si Celestina na tila istorbo ang pagdating niya. May handa ba? Simple lang po. Pansit, sopas, konting cake kung kakayanin. Napasinghap si Celestina. Aba, kung magpapapunta ka ng bisita, ayusin mo naman. Apo namin yan. Baka sabihin ng tao pinabayaan namin. Hindi alam ni Mireya kung matutuwa o kakabahan. Ibig sabihin po, pupunta kayo? Pupunta kami, sagot ni Donato, hindi man lang tumingin sa kanya. Pero siguraduhin mong hindi kami mapapahiya. Mula sa kusina, lumabas si Arvelo, nakasuot na mamahaling relo na halatang hulugan o hiram. Kasunod nito ang asawa niyang si Crisanta, maporma at laging may tinging mapanghusga. Birthday pala ng anak mo, sabi ni Crisanta habang nakangisi. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang iyak ka ng iyak kasi iniwan ka ng ama. Humigpit ang hawak ni Mireya sa strap ng bag niya. Hindi ko po kailangan ng gulo, mahinahon niyang sabi. Gusto lang ni Liora na makita kayo. Tumawa ng mahina si Arvelo. Sensitive ka pa rin, Mireya. Biro lang yon. Pero sige, pupunta kami. Para naman makita ng bata na may kamag-anak siyang maayos. Maayos. Gusto sanang sumagot si Mireya, kundi dahil ayaw niyang madungisan ang pangalap ni Liora na magkaroon ng masayang kaarawan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng anak na may hawak na drawing. Larawan iyon ng isang maliit na mesa, may cake, may lobo, at may 5 taong nakangiti. Naandoon si Mireya, si Liora, sina Donato at Celestina, at isang manikang may kulay pulang damit. Pupunta sila, Mama? Tanong ni Liora. Saglit na napahinto si Mireya. Pagkatapos ay ngumiti siya at hinaplos ang pingis ng anak. Oo anak, pupunta sila. Yakap siya ni Liora ng mahigpit.
best birthday na po ito." Habang yakap ang anak, tumingin si Mireya sa maliit nilang bahay. Sa mesa, nakapatong ang listahan ng bibilhin: pansit, hotdog, juice, kandila, plastic cups. Sa tabi nito, nakasulat sa maliit na papel ang pangarap ni Liora, manika. Hindi alam ni Mireya kung paano niya pagkakasyahin ng pera. Hindi rin niya alam kung tunay bang magiging maayos ang pagdating ng kanyang pamilya. Pero sa gabing iyon, pinili niyang maniwala na kahit minsan, kahit sa kaarawan lang ng anak niya, maaaring hindi sila saktan. Sa kabilang bahay naman, habang nagkakape si Celestina, sinabi niya kay Donato, "Kailalan nating pumunta roon, baka kung ano pa ang sabihin ng kapitbahay, pero huwag kang gagastos ng malaki. Hindi naman responsibilidad ang batang iyon." "Ano bang balak mong regalo?" tanong ni Donato. Sumilyap si Celestina sa lumang kabinete sa bodega. May nakatambak doon na kahon ng mga sirang laruan mula pa sa anak ng pinsan ni Crisanta. May putol na manika, gasgas na laruang kotse at mga plastik na luma na ang kulay. May magagamit pa doon. Bata lang naman yon, hindi niya malalaman ang pinagkaiba. Ngunit hindi nila alam. May mga batang kahit tahimik ay marunong masaktan at may mga inang kahit matagal na nanahimik ay darating din sa puntong hindi napapayag na yurakan ang anak niya. Sa gabing iyon, habang natutulog si Liora na yakap ang sariling drawing, nakaupo si Mireya sa tabi ng bintana. Hawak niya ang lumang cellphone. Tinitignan ang mensahe ni Mami Isela tungkol sa isang importanteng billing report na kailangan niyang tapusin kinabukasan. Hindi pa niya alam na ang mga numerong matagal niyang inaayos, ang mga dokumentong tahimik niyang pinaghirapan, at ang mga taong unti-unting humahanga sa katapatan niya ay magiging dahilan para isang araw sa harap ng mga taong nangmimilit sa kanya, marinig nila ang pangalan ng taong hindi nila inakalang kakausap kay Mireya. Pero bago iyon mangyari, kailangan munang dumaan ni Mireya sa isang kaarawang mag-iiwan ng sugat kay Liora. At doon magsisimula ang pagbabagong hindi na mapipigilan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka habang pinapakinggan mo ito, may naaalala kang isang araw sa buhay mo na akala mo simpleng pangyayari lang. Pero iyon pala ang magiging simula ng pagbabago. Dahil sa kwento ni Mireya at Liora, hindi agad dumarating ang ginhawa. Minsan, kailangan munang masugatan ang puso bago tuluyang matutong tumayo ang isang taong matagal nang niyuyurakan. Kinabukasan matapos dumalaw si Mireya sa bahay ng kanyang mga magulang, maaga siyang nagising kahit halos 3 oras lang ang tulog niya. Madilim pa sa labas, pero gising na siya upang magsaing. Magplantsa ng uniforme ni Liora at ihanda ang baon nitong kanin na may itlog at konting ginisang pechay. Sa maliit na mesa, nakalatag pa rin ang drawing ni Liora ng birthday party. Nandoon pa rin ang mga nakangiting mukha ng lolo at lola, ang cake at ang manikang may pulang damit. Tinitigan iyon ni Mireya habang hinahalo ang kape sa baso. May kirot sa dibdib niya. Alam niyang masyadong malinis ang paningin ni Liora sa mundo. Para sa bata, kapag pamilya, dapat na andyan. Kapag lolo at lola, dapat mahal ka. Kapag birthday, dapat masaya. Hindi pa nito alam na may mga taong kayang dumalaw sa isang handaan hindi para makisaya, kundi para magpakitang tao. "Mama," antok na tawag ni Liora mula sa banig. "May pasok na po." "Oo anak, pero huwag kang magmadali. May ilang minuto pa tayo." Umupo si Liora at kinusot ang mata. "Mama, sa birthday ko po, pwede ko bang isuot yung dilaw na bestida? Yung bigay ni Tia Mila?" "Opo. Kasi sabi niya, mukha raw akong sikat ng araw doon." Napangiti si Mireya. "Sige, lalabhan ko ulit para mabango." Tumayo si Liora at yinakap ang ina mula sa likod. "Excited na po ako. Sana happy si na lola." Saglit na patigil si Mireya. Gusto niyang sabihin sa anak na huwag umasa sobra, pero hindi niya kayang sirain ang kasiyahan nito. Kaya hinaplos na lang niya ang kamay ni Liora at sinabi, "Ang mahalaga, masaya ka anak. Birthday mo iyon." Pagkatapos ihatid si Liora sa paaralan,
Dumiretso si Mireya sa palengke para tignan ang presyo ng mga kailangan sa handaan. Hawak niya ang maliit na notebook kung saan nakasulat ang budget. Pansit bihon, 2 kilong manok para sa sopas, 1 supot na hotdog, 2 pakete ng juice, kandila, at kung may matira, maliit na cake. Habang tinitignan niya ang presyo, unti-unti niyang binubura ang iba na nasa listahan. Baka hindi na muna hotdog, pwede ng sopas at pansit. Narinig ni Dario na bumibili ring ng gulay sa kabilang pwesto. Lumapit ito na may bitbit na bayong. Mireya, para ba sa birthday ni Liora iyan? Napalingon siya. Opo Dario, tinitignan ko lang po kung anong kakayanin. Kinuha ni Dario ang notebook at mabilis na binasa ang listahan. Ako na sa sopas. Nako, huwag na po. Ang laki na ng utang namin sa inyo. Hindi utang iyan. Regalo ko sa bata. 7 taon na siya, di ba? Big girl na. Napangiti si Mireya pero agad ding namasa ang mata niya. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano babawi. Magpatuloy ka lang. Iyon ang bawi mo. Huwag kang ihinto. Sa araw ding iyon, matapos makauwi at makapagpahinga ng konti, naghanda si Mireya para sa night shift niya. Habang nasa biyahe, hawak niya ang cellphone at binabasa ang mensahe ni Ma'am Gisela tungkol sa isang importanteng billing report na kailangan niyang tapusin kinabukasan. Hindi pa niya alam na ang mga numerong matagal niyang inaayos, ang mga dokumentong tahimik niyang pinaghirapan at ang mga taong unti-unting humahanga sa katapatan niya ay magiging dahilan para isang araw sa harap ng mga taong nang mimilit sa kanya, marinig nila ang pangalan ng taong hindi nila inakalang kakausap kay Mireya. Pagdating niya sa opisina ng Valtor Freight Group Batangas Satellite Office, tahimik ang paligid. Hindi ito marangyang opisina. Ilang cubicle, maingay na lumang aircon at ilaw na medyo kumikislap kapag gabi. Pero para kay Mireya, iyon ang lugar kung saan kahit papaano ay hindi siya hinuhusgahan bilang anak na nabigo o inang iniwan. Doon, nakikita siya bilang empleyadong maayos magtrabaho. Umupo siya sa maliit niyang desk at binuksan ang records. Isa-isang lumitaw sa screen ang delivery codes, billing dates, resibo at client confirmations. Noong una, akala niya simpleng maling encoding lang. Pero habang tumatagal, napansin niyang paulit-ulit ang pattern. May ilang delivery na sinisingil sa kliyente pero hindi lumalabas sa official route logs. May bayad na pumasok pero hindi naka-record sa tamang account. May pangalan ng approving officer na nakalagay pero pare-pareho ang oras ng approval kahit magkakaibang araw. Napakunot ang noo niya. Hindi ito basta mali, bulong niya. Lumapit si Ma'am Gisela, dala ang mug ng kape. May nakita ka? Opo ma'am, pero ayokong magsalita ng wala pang buong ebidensya. Inilapit ni Ma'am Gisela ang upuan. Ipakita mo sa akin. Ipinakita ni Mireya ang pagkakatugma ng mga peking delivery records. Tahimik na nakinig si Ma'am Gisela. Habang lumalalim ang paliwanag ni Mireya, lalong sumiseryoso ang mukha nito. Mireya, maingat na sabi ni Ma'am Gisela, alam mo ba kung gaano kalaki ang pwedeng mawala rito? Hindi ko pa po kabisado, pero base sa nakita ko, hindi po ito 1 buwan lang, baka matagal na. Napabuntong hininga si Ma'am Gisela. Kailangan nating maging maingat. Kapag tama ka, may taong nasa loob na gumagawa nito. Ma'am, ayoko pong may mawalan ng trabaho dahil lang sa hula ko. Kaya nga hindi tayo huhula, sagot ni Ma'am Gisela. Mag-iipon tayo ng dokumento. Mula nung gabing iyon, nadagdagan ang bigat na dala ni Mireya. Sa umaga, inaasikaso niya si Liora at ang birthday nito. Sa hapon, nagpapahinga siya ng kulang. Sa gabi, nagtatrabaho siya at palihim na nag-aayos ng audit trail sa tulong ni Ma'am Gisela. Hindi niya alam na ang mga dokumentong iyon ay aabot sa kamay ng isang kilalang abogado, si Attorney Celerio Valtor, pamangkin ng retiradong founder ng malaking freight group. Ilang gabi bago ang birthday ni Liora, ipinatawag siya ni Ma'am Gisela sa maliit na conference room. Pagpasok ni Mireya, naaroon ng isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo at itim na salamin. Hindi ito mukhang nagyayabang pero may otoridad ang tindig. Mireya Solano? Tanong nito. Opo, sagot niya, halatang kinakabahan. Ako si Celerio Valtor, abogado ng kumpanya.
Biglang nanlamig ang kamay ni Mireya. May nagawa po ba akong mali? Imaling si Attorney Kilerio. Iyan ang karaniwang tanong ng taong sanay mapagbintingan kahit wala pang kasalanan. Hindi nakasagot si Mireya. Ipinatong ni Attorney Kilerio ang folder sa mesa. Nabasa ko ang report mo. Malinis, maayos, hindi emosyonal, puro ebidensya. Bihira akong makakita ng ganitong klaseng trabaho mula sa billing encoder. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi, seryosong tugon nito. Ginawa ang trabahong iniiwasan ng iba. Tahimik si Mireya. Hindi siya sanay purihin. Sa bahay nila noon, kahit tama ang gawin niya, laging may kulang. Kaya ngayon, hindi niya alam kung paano tatanggapin ang simpleng pagkilala. Nagpatuloy si Attorney Kilerio. May mga taong matataas ang posisyon na madadamay rito, pero kailangan pa nating buuin ang kaso. Ma'am Yusela trusts you. I need to know if you can continue without talking to anyone outside this room. Opo, sagot niya. Pero may anak po ako. Ayokong madamay siya. Hindi siya madadamay, sabi ng abogado. Sisiguraduhin ko yon. Kinagabihan, umuwi si Mireya na mas mabigat ang isip. Nadatnan niya si Liora na gising pa, nakaupo sa sahig at gumuguhit ng lubo. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mireya. Inantay ka po, Mama. May ginawa akong invitation card para kina Lola. Ipinakita ni Liora ang ginupit na papel. May nakasulat na maliit at tabingi. Please come to my 7th birthday. Love, Liora. Napangiti si Mireya kahit pagod. Ang ganda, anak. May bibigay po natin bukas? Oo. Kinabukasan, dinala ni Mireya ang invitation card sa bahay ng magulang niya. Nadatnan niya roon sina Arvelio at Crisanta. May kinakain silang take-out sa sala habang si Cristina ay nag-aayos ng kuko. Ano yan? Tanong ni Crisanta. Invitation ni Liora. Siya ang gumawa. Kinuha ni Cristina ang papel at tinignan. Ang sulat parang minadali. Bata pa po siya, Ma. 7 taon na, dapat maayos na magsulat. Sabat ni Donato mula sa upuan. Tumawa si Arvelio. Mana siguro sa nanay, masipag pero laging kapos. Huminga ng malalim si Mireya. Ayaw niyang makipagtalo. Sana po makarating kayo. Masaya po si Liora kapag nakita niyo ako. Ano bang handa? Baka naman puro sabaw na naman. Simple lang, sagot ni Mireya. Pero pinaghandaan ko po. Nagkatinginan sina Celestina at Crisanta na parang may lihim na biro. Hindi na iyon pinansin ni Mireya. Sanay na siya sa mga matang ng mamaliit. Ang hindi niya alam, pinaplano na pala nilang gawing palabas ang pagpunta nila sa birthday. Dumating ang araw ng ika-7 kaarawan ni Liora. Maaga pa lang abala na ang maliit na bahay ni Mireya. Nagsabit si Chamila ng makukulay na papel na ginupit niya mismo. Si Dario ay dumating dala ang malaking kaldero ng sopas at isang bilaw ng pansit. Oh, birthday girl! Masiglang bati ni Dario. Lumabas si Liora suot ang dilaw na bestida. Maliit ang katawan, ngungit kumikinang ang mga mata. Salamat po, Dario! Dumating din si Ninuka kasama ang ama nitong si Basteo. May dala silang handmade card at isang maliit na hair clip na kulay rosas. Happy birthday, Liora! Bati ni Ninuka. Ako gumawa ng card pero si Papa ang gumupit kasi tabingi ako gumupit. Nagtawa na ng mga bata. Sa sandaling iyon, gumaan ang puso ni Mireya. Simple lang ang handaan pero puno ng taong tunay na may malasakit. Nandoon si Chamila na nag-aayos ng plato, si Dario na nagpapatawa, si Basteo na tumutulong magbuhat ng upuan at ilang kapitbahay na sanay nang makita ang pagsisikap ni Mireya. Pagkalibas ng ilang minuto, dumating ang sasakyan ni Arvelo. Bumaba si Crisanta na nakasuot ng makintab na blouse, si Celestina na may dalang lumang gift bag at si Donato na nakasimangot na parang napilitan lang. Tumakbo si Liora. Lola! Lolo! Hindi agad yumakap si Celestina. Tinignan muna nito ang paligid. Ito na iyon. Namula ang pingsin ni Mireya pero pinilit niyang ngumiti. Pasok po kayo. Umupo sila sa pinakamagandang upuan na hiniram pa ni Mireya sa kapitbahay. Habang kumakain ng iba, puro puna ang narinig mula kina Crisanta at Celestina.
Medyo maalat ang sopas, bulong ni Crisanta, pero sapat ang lakas para marinig ng katabi. Mainit dito, dagdag ni Arvelo. Wala man lang electric fan na maayos. Tahimik si Mireya. Ayaw niyang masira ang araw ni Liora. Ngunit ang bata, kahit nakangitit, unti-unti nang nakakapansin. Nang oras na ng pagigyan ng regalo, unang ibinigay ni Nanuka ang card. Tuwang-tuwa si Liora at niyakap ang kaibigan. Si Chamila naman ay nagbigay ng munting kahon ng Crayola. Si Kadario ay nag-abot ng maliit na sketchpad. Para sa mga drawing mo, sabi nito. Salamat po, tuwang-tuwa na sagot ni Liora. Huling tumayo si Celestina. Hawak nito ang lumang gift bag na halatang matagal ng gamit. Ngumiti siya sa mga bisita, ngunit hindi iyon ngiting may lambing. Ngiti iyon ng taong gustong may patunayan. O Liora, sabi niya, regalo namin ng lolo mo. Kinuha iyon ni Liora na nangingislap ang mata. Maingat niyang binuksan ang bag, ngunit nang makita niya ang laman, unti-unting nawala ang ngiti niya. Isang sirang manika ang nasa loob, putol ang isang paa, gusot ang buhok, punit ang damit at may amoy lumang kabinet. Kasama nito ilang plastik na laruang gasgas at kulang-kulang ang piyesa. Tahimik ang buong paligid. Tumingin si Liora sa ina, pilit hindi umiiyak. Mama! Bago pa makapagsalita si Mireya, malamig na tumawa si Donato. Pasalamat ka nga, binigyan ka pa. Parang may bumagsak na mabigat sa bibdib ni Mireya. Si Chamila ay napahawak sa bibig. Si Kadario ay napatingin ng masama kay Donato. Si Basteo ay tumayo na parang gustong magsalita pero pinigilan siya ni Chamila. Sumunod na tumawa si Crisanta. Ay, bakit parang iiyak? Bata pa lang maerte na. Bagay naman yan sa inya, Mireya. Praktikal lang. Si Liora ay yumuko. Isang luha ang tumulo sa dilaw niyang bestida. Sa loob ng maraming taon, nilunok ni Mireya lahat ng panlalait sa kanya. Tiniis niya ang masasakit na salita, ang panlamaliit, ang pagkukumpara at ang malamig na trato. Pero iba pala kapag anak na siya ang sinaktan. Iba pala kapag ang batang walang hinihiling kundi mahalin ay haharap sa kahihiyan sa mismong kaarawan niya. Lumapit si Mireya kay Liora. Lumuhod siya sa harap ng anak at pinunasan ng luha niya. Anak, mahinang sabi, look at mama. Tumingin si Liora na naninginig ang labi. Walang mali sa'yo. Naintindihan mo? Tumagnong ang bata kahit umiiyak. Dahan-dahang tumayo si Mireya. Tahimik ang mukha niya mulit may kakaibang tigas sa mga mata niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Hindi niya sinabunatan si Crisanta o sinagot ng bastos si Donato. Sa halip, kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng apron niya. Mireya, ano na naman ang drama mo? Inis na tanong ni Celestina. Hindi sumagot si Mireya. Binuksan niya ang contacts at tinawagan ng numerong ilang beses nang nag-message sa kanya mula nang kausapin ito sa conference room. Ilang ring lang sumagot. Yes, Miss Solano? Boses iyon ni Attorney Celerio Valtor. Tahimik ang paligid. Dahil sa sobrang katahimikan, narinig ng mga malalapit ang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Mireya. Attorney, pasensya na po kung ngayon ako tumawag. Handa na po akong ituloy ang sinabi ninyong meeting bukas. At kung kailangan ko pong pumirma para sa final audit statement, gagawin ko po. Napakunot ang loo ni Arvelio. Si Crisanta ay tumigil sa pagtawa. Si Celestina ay napatingin kay Donato. Sa kabilang linya, malinaw ang boses ni Attorney Celerio. Good! I was waiting for your confirmation, Miss Solano. Don Quintiliano also wants to personally meet you. After what you uncovered, the board is prepared to discuss your new role in the Batangas operations. Nanigas si Celestina. Board? Bulong ni Arvelio. Hindi pa rin sila tinignan ni Mireya. Ang mata niya ay nasa anak niyang si Liora na nakatayo sa tabi ng sirang manika. Salamat po, attorney, sagot ni Mireya. Bukas po pupunta ako.
At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi si Mireya ang namutla sa hiya, kundi ang mga taong akala nila habang buhay siyang mananatiling maliik sa paningin nila. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa isang tahimik na tawag lang pala na babago ang tingin ng mga tao sa iyo. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi lang yung mapahiyaang ng api, kundi yung makita ng anak mong hindi kailangang sumigaw para ipagtanggol ang sarili. May mga pagkakataong sapat na ang katotohanan para paluhudin ang kasunalingan. Nanatiling nakatayo si Mireya sa gitna ng maliit na sala. Hawak ang cellphone sa nanginginig ngunit matatag na kamay. Hindi siya agad nagsalita pagkatapos ng tawag. Tahimik ang buong paligid. Pero hindi iyon tulad ng katahimikan kanina nang nasaktan si Liora. Iba na ngayon ang bigat ng hangin. Kanina, ang katahimikan ay puno ng hiya at panlalait. Ngayon, puno ito ng pagkabigla, takot at unti-unting pagguho ng yabang. Si Liora ay nasa tabi pa rin ng maliit na mesa. Hawak ang sirang manika. Namumula ang kanyang mga mata sa pag-iyak pero hindi na siya humihikbi. Tinitidin niya ang ina niya na parang ngayon lang niya nakita ang ibang klasing tapang sa mukha nito. Hindi tapang na sumisigaw, hindi tapang na nananakit, kundi tapang ng taong matagal na nahimik at sa wakas ay piniling hindi na hayaang yurakan ng anak niya. Mama, mahinang niyang tawag. Agad lumapit si Mireya. Lumuhod siya sa harap ni Liora at hinawakan ng magkabilang balikat nito. Anak, okay ka lang ba? Tumingin si Liora sa sirang laruan. Hindi ko po alam kung dapat ba akong magpasalamat. Napakurup si Mireya. Parang may kutsilyong bumaon sa puso niya sa tanong lang anak. Sa murang edad, natututo na itong pagdudahan ng sariling karapatan na masaktan. Pwede kang magpasalamat kapag may binigay ng may pagmamahal. Pero kapag ginamit ang regalo para saktan ka, hindi mo kailangang ngumiti para lang hindi sila mahiya. Tahimik na tumanggo si Liora. Sa kabilang bahagi ng sala, nanatiling nakatayo sina Donato at Celestina. Si Donato na kanina ay matigas ang boses habang sinasabing, "Pasalamat ka nga, binigyan ka pa." Ngayon ay nakumute ang noo, tila sinusubukang unawain kung ano ang narinig niya. Si Celestina naman ay pinipisil ang hawak niyang panyo, pilit na ipinapakita sa mga bisita na hindi siya nababahala, ngunit halata ang panginginig ng daliri niya. Si Arvelio ang unang bumasag sa katahimikan. Pilit siyang tumawa pero basag ang tunog nito. Ano yun, Mireya? Bored? Don Quintiliano? Bagong role? Baka naman call center prank lang yan. Alam mo naman ngayon, marami nang manjunoko sa phone. Hindi tumingin sa kanya si Mireya. Inayos niya ang buhok ni Liora, saka ito pinaupo sa tabi ni Tia Mila. Anak, dito ka na muna kay Lola Mila ha? Hindi ako lola niyan, pabirong bulong ni Tia Mila pero nanginginil ang luha nito. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pang maging lola niya kesa sa mga taong hindi marunong magmahal. Narinig iyon ni Celestina. Milagros, huwag kang makialam. Pamilya namin ito. Tumayo si Dario mula sa tabi ng mesa. Kung pamilya kayo, bakit kayo ang dahilan kung bakit umiiyak ang bata? Saglit nagkagulo ang mga bulong-bulong ng kapitbahay. May isa pang matandang babae na si Aling Venara ang bumulong sa katabi. Matagal ko nang naririnig kung paano nila tratuhin yan si Mireya. Ngayon lang sila natahimik. Namula si Celestina. Mga tsismosa kayo. Hindi ninyo alam ang pinagdadaanan namin sa anak na yan. Doon dahan-dahang lumingon si Mireya. Anong pinagdadaanan niyo sa akin, ma? Tanong niya, mahinaon, ngulit malamig. Na ako ang nagtrabaho mula pagkabata, na ako ang inutusan, pinagtiisan, pinagbintangan at pinahiya. Na nung buntis ako, gusto niyong ipamigay ang anak ko. Ano po doon ang pinagdadaanan niyo? Hindi nakasagot si Celestina. Bumuka ang bibig niya, ngunit walang salitang lumabas. Si Donato naman ang nagsalita, sinusubukang ibalik ang dating otoridad. Huwag kang sasagot ng ganyan sa nanay mo. Kahit ano pang narinig namin sa telepono, anak ka pa rin namin. Anak po ba? Tanong ni Mireya. O tao lang na naaalala ninyo kapag may maipapakinabangan? Napaatras ng kaunti si Donato. Hindi niya inaasahang maririnig iyon kay Mireya.
Sa loob ng maraming taon, sanay siyang ang anak ay yumuyuko, humihingi ng tawad kahit walang kasalanan at pinipiling manahimik para hindi lumaki ang gulo. Pero iba na si Mireya ngayon. Hindi dahil may kausap siyang abogado, hindi dahil may posisyon na naghihintay sa kanya. Iba na siya dahil nakita niyang ang pananahimik niya ay nagsisimula ng manakit, hindi lang sa kanya kundi pati sa anak niya. Biglang nagring muli ang cellphone ni Mireya. Napatingin ang lahat. Nakasulat sa screen ang pangalan ni Ma'am Gisela. Sinagot niya iyon. "Mireya," sabi ni Ma'am Gisela sa kabilang linya. "Nakausap ko na si attorney. Confirmed ang meeting bukas ng 10:00. Pero may sinabi siya sa akin. Tumawag ka raw habang nasa birthday ng anak mo. Are you all right?" Saglit na napatingin si Mireya kay Liora. "Hindi po masyado, ma'am, pero magiging okay po kami. Do you need help?" Tumingin siya sa paligid, sa mga bisitang tahimik na nakamasid, sa anak niyang namamaga ang mata, sa magulang niyang ngayon ay hindi makaporma, at sa kuya niyang unti-unting nagiging balisa. "Hindi na po sa ngayon, pero bukas, pupunta ako. Tuloy po ako." "Good," sagot ni Ma'am Gisela. "Mireya, hindi charity ang ibinibigay sa'yo. Pinaghirapan mo ito. Tandaan mo yan." Nangingilid ang luha ni Mireya pero hindi niya pinabagsak. "Opo ma'am, salamat." Nang ibaba niya ang tawag, hindi na halos makahinga si Crisanta sa pagpipigil ng pagkabigla. Kanina, siya ang pinakamalakas tumawa. Ngayon, siya ang unang nag-iba ang tono. "Mireya," sabi ni Crisanta, biglang lumambot ang boses. "Alam mo naman si Daddy Donato, prangko lang, at si Mami Celestina minsan matabil ang dila, pero mahal naman kayo ni Liora." Napatingin sa kanya si Dario na tila hindi makapaniwala. Ang bilis namang nagbago ang hangin. "Tumahimik ka nga," singhal ni Crisanta, pero wala na ang dating tapang nito. Alam ni Crisanta ang pangalang Valtor Freight Group. May mga kakilala siyang matagal nang gustong pumasok sa kumpanyang iyon. Alam din niyang ang apelyidong Valtor ay hindi basta ginagamit sa biro. At kung totoo ang narinig nila, ang babaeng tinawag niyang palpak na ina ay maaaring maging taong hahawakan ang trabahong matagal na niyang ipinagyayabang sa iba na kaya niyang makuha sa pamamagitan ng koneksyon. Lumapit si Arvelo kay Mireya. Pilit niyang isinilid ang kamay sa bulsa, gaya ng dati niyang tindig kapag gusto niyang magmukhang mataas. "Rhea," sabi niya, gamit ang palayaw na matagal na niyang hindi ginagamit. "Ano ba talagang nangyayari? Bakit may board? Bakit may Don Quintiliano?" "Trabaho," maikling sagot. "Anong trabaho? Billing encoder ka lang, di ba?" Tumalim ang tinin ni Mireya. "Yan ang akala ninyo." Napahiya si Arvelo sa harap ng mga bisita. Hindi naman sinasabing mababa iyon. Ang ibig mong sabihin, hindi bagay sa akin ang makausap ng abogado at board ng kumpanya. Kasi sa isip ninyo, hanggang utusan lang ako. Hanggang taga-abot ng pagkain, taga-ayos lang kalat, taga-salo ng kasalanan. Hindi nakasagot si Arvelo. Si Tia Mila ay dahan-dahang lumapit kay Mireya. "Anak, tama na muna. Birthday ni Liora. Huwag nating hayaang sila ang maging sentro ng araw na ito." Tumingin si Mireya sa anak. Tama si Tia Mila. Hindi dapat mauwi ang buong araw sa away. Birthday ito ni Liora. At kahit nasugatan na ang bata, maaari niya pa ring iligtas ang natitirang bahagi ng araw. Huminga ng malalim si Mireya. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat. "Pasensya na po sa mga bisita. Hindi ko po inaasahan na mangyayari ito. Pero magpapatuloy ang birthday ng anak ko. Kung nandito kayo para makisaya kay Liora, salamat. Kung nandito kayo para manlait, pwede na po kayong umalis." Diretsyong tumama ang huling pangungusap kina Donato, Celestina, Arvelo at Crisanta. Nag-igting ang panga ni Donato. "Pinapalayas mo kami?" "Hindi po," sagot ni Mireya. "Pinapapili ko kayo. Manatili kayo ng may respeto o umalis kayo ng tahimik." Parang sinampal si Donato.
Hindi niya matanggap na ang anak na dati niyang pinagagalitan sa harap ng kapitbahay ay kaya na siyang kausapin ng ganon. Si Celestina, sa takot na tuluyang mapahiya, ay biglang umupo at pilit na numiti. Aba, bakit kami aalis? Apo namin si Liora. Siyempre nandito kami para sa kanya. Pero hindi na siya nilapitan ni Liora. Iyon ang unang pagkakataong naramdaman ni Celestina ang sakit ng hindi pagkakapansin ng batang dati niyang iniisip na madaling bulahin. Hawak ni Liora ang sketchpad na bigay ni Cadarillo at umupo siya sa tabi ni Nenuka. Sinubukan ni Nenuka na pasayahin siya. "Drawing tayo," sabi ni Nenuka. "Guhit tayo ng cake na sobrang laki." "Ayaw kumunin ng cake." Mahina si Liora. "Sige, drawing tayo ng bahay na may maraming ilaw." Doon, bahagyang ngumiti si Liora. "Gusto ko yun." Habang bumabalik ang ingay ng mga bata, tinulungan ni Cadarillo si Basteo na ipamahagi ang sopas. Si Tia Mila naman ay kinuha ang sirang manika at inilagay sa ibabaw ng kabinet, malayo muna sa paningin ni Liora. Ngunit pinigilan siya ni Mireya. "Tia, huwag po munang itago." "Bakit anak? Masakit makita." "Opo," sabi ni Mireya, "pero hindi ko itatapon. Hindi dahil mahalaga ang nagbigay, kundi dahil balang araw ipapakita ko kay Liora na kahit ang sirang bagay, pwedeng ayusin ng kamay na may malasakit." Napaluha si Tia Mila. Maya-maya, kumanta na sila ng happy birthday. Mahina pa rin ang ngiti ni Liora noong una, pero nang makita niyang nakapalibot sina Mireya, Tia Mila, Cadarillo, Nenuka, Basteo at ang ilang kapitbahay na tunay na natutuwa para sa kanya, unti-unti siyang ngumiti ng mas totoo. Hindi kasing saya ng inaasahan niyang umaga, pero hindi na rin ito lubos na wasak. "Make a wish, anak," bulong ni Mireya. Pumikit si Liora. Matagal bago niya hinipan ng kandila. "Ano wish mo?" tanong ni Nenuka. "Secret," sagot ni Liora. Pero sa isip niya, ang wish niya ay hindi na umiyak ang mama niya dahil sa ibang tao. Nang matapos ang handaan, isa-isang umalis ang mga bisita. Nagpaalam si Cadarillo na babalik kinabukasan para kunin ang kaldero. Si Basteo naman ay nag-alok na ihatid ang ilang kapitbahay. Si Tia Mila naman ay nagpaiwan upang tumulong magligpit. Sa sala, nanatili pa rin sina Donato at Celestina. Hindi sila mapakali. Alam nilang may kailangan silang malaman. Hindi na sila makaalis na parang walang nangyari. Mireya, mahinang tawag ni Celestina, ngayon ay walang sigaw, walang taas kilay. Ano ba talaga ang sinasabi ng abogado kanina? Napatingin si Mireya sa kanya. Ilang taon niyang hinintay marinig ang salitang anak nang walang kasunod na utos o panunumbat. Pero ngayon, nang sabihin niyon ni Celestina, wala na itong dating init. Parang ginamit lang upang buksan ng pinto sa impormasyong gusto nitong makuha. "Hindi ko pa po kailangang ipaliwanag sa inyo. Pero pamilya tayo. Pamilya rin po ba kami ni Liora kanina noong pinagtawanan ninyo siya?" Tumahimik sila. Si Arvelio na kanina pang nakikinig ay hindi na nakatiis. "Kung may posisyon kang makukuha, baka naman pwedeng..." "Hindi." Mabilis na sagot ni Mireya. "Hindi mo pa nga alam ang sasabihin ko." "Alam ko na. At hindi." Namula si Arvelio. Si Crisanta naman ay hinila siya palayo, halatang naiinis ngumit takot ng magsalita. Sa huli, napilitan silang umalis. Walang yakap, walang maayos na paalam. Si Donato ay lumabas na mabigat ang hakbang. Si Celestina naman ay ilang beses pang lumingon tila umaasang natatawagin siya ni Mireya, pero hindi iyon ginawa ng anak niya. Nang may sara ang pinto, sakalang napaupo si Mireya. Napagod ang buong katawan niya. Ang tapang pala, kapag matagal mong itinatago, nakakapagod ding ilabas. Lumapit si Liora, dala ang sirang manika. "Mama, pwede po ba natin siyang ayusin?" Tinignan ni Mireya ang laruan. Putol ang paa, punit ang damit, gulo-gulo ang buhok. Parang simbolo ng araw na iyon. Parang simbolo rin ng buhay nilang matagal na nilang pilit binubuo mula sa tira-tirang respeto ng ibang tao. "Oo anak," sabi niya, "pero hindi ngayong gabi.
Bukas, may pupuntahan muna si Mama. Saan po? Sa meeting. Para po sa work? Oo. Matatakot po ba kayo? Ngumiti si Mireya, pagod ngulit buo. Siguro konti, pero mas natatakot akong manatili tayo sa buhay na laging inaapakan. Kinabukasan, maaga silang gumising. Inihatid muna ni Mireya si Liora kay Tia Mila. Suot ni Mireya ang pinakamalinis niyang blouse, hiniram na blazer kay Ma'am Yusela at sapatos na ilang beses niyang pinakintab kahit luma na. Bago siya umalis, yinakap siya ni Liora. Mama, kahit wala po akong bagong manika, okay lang. Basta umuwi po kayo. Mahigpit siyang yinakap ni Mireya. Uuwi ako. At simula ngayon, gagawa tayo ng buhay na hindi na kailangang humingi ng respeto sa taong ayaw magbigay. Pagdating ni Mireya sa opisina, sinalubong siya ni Ma'am Yusela. Sa conference room, narito si Attorney Celerio Valtor at isang matandang lalaki na simple ang suot ngunit mabigat ang presensya. Maputi na ang buhok nito, matalim ang mata at may tungkad na kahoy. Tumayo si Attorney Celerio. Miss Solano, this is Don Quintiliano Valtor. Napatigil si Mireya, ang founder ng Valtor Freight Group. Ang pangalang narinig niya sa training videos, sa lumang plaque sa hallway, at sa mga kwentong parang alamat ng mga matatandang empleyado. Ngumiti ang matanda, hindi mataas, hindi mapanghusga. Ikaw pala si Mireya, sabi ni Don Quintiliano sa Tagalog. Ang babaeng nagligtas sa kumpanyang matagal nang nanakawan ng mga taong mas mataas ang sweldo kaysa sa kanya. Hindi alam ni Mireya kung paano sasagot. Ginawa ko lang po ang tama. Tumanggo si Don Quintiliano. Iyan ang dahilan kung bakit bihira ang katulad mo. Inilapag ni Attorney Celerio ang makapal na dokumento. Ipinaliwanag niya na dahil sa audit trail ni Mireya, nabawi ng kumpanya ang ilang malalaking account na muntik nang mawala. May mga opisyal na isa sa ilalim sa investigasyon. At dahil kailangan ng Batangas branch ng bagong sistema, ire-restructure ito. Hindi lang promotion ang inaalok kay Mireya. Isasama siya bilang operations partner trainee. May legal protection, mas mataas na sweldo, at posibilidad na maging managing partner kapag napatunayan niya ang sarili sa loob ng 1 taon. Napahawak si Mireya sa gilid ng mesa. Ako po, pero billing encoder lang po ako. Hindi, sabi ni Don Quintiliano. Iyon ang posisyon mo, hindi iyon ang hangganan mo. Parang may nawasak na pader sa loob ni Mireya. Ilang taon niyang narinig na hanggang doon lang siya, hanggang pagkakamali, hanggang kahihiyan, hanggang pagiging iniwang babae, hanggang pagiging anak na pabigat. Pero sa unang pagkakataon, may taong makapangyarihan na hindi siya tinignan bilang awa, kundi bilang kakayahan. Pumirma siya sa paunang dokumento ng nanginginig ang kamay, pero malinaw ang isip. Pagkatapos ng meeting, tinawagan niya si Tia Mila. Sumagot agad ito, "Anak, kumusta?" Napatingin si Mireya sa salamin ng hallway. Nakita niya ang sarili niyang pagod, pero nakita rin niya ang bagong liwanag sa mga mata niya. "Tia," mahina niyang sabi, "mukhang magsisimula na po kami ulit ni Liora." Sa kabilong linya narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Tia Mila. "Naku, salamat sa Diyos." Nang gabing iyon, hindi na umuwi si Mireya na bagsak ang balikat. Pagpasok niya sa maliit nilang bahay, sinalubong siya ni Liora. "Mama!" Binuhat niya ang anak at inikot ng dahan-dahan. Tumawa si Liora, ang unang buong tawa nito mula noong birthday. Sa mesa, nakapatong pa rin ng sirang manika, pero sa tabi nito, may bagong sketchpad, krayola at isang maliit na papel na sinulatan ni Mireya. Simula ngayon, hindi na natin hahayaang sirain ng iba ang halaga natin. Hindi pa tapos ang laban ni Mireya. Hindi pa lubusang nagbabago ang lahat. Pero may bagong pinto nang bumukas. At sa likod ng pintong iyon, hindi na siya ang anak na laging pinapahiya. Siya na ang inang matututong tumayo. At para kay Liora, iyon ang unang tunay na regalo
Pagkatapos ng kaarawan, puno ng sugat. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. May mga pagbabago sa buhay na hindi biglang dumarating parang milagro. Minsan nagsisimula ito sa isang desisyong tahimik. Ang desisyong hindi na bumalik sa dating lugar kung saan paulit-ulit kang minamaliit. At sa buhay ni Mireya, matapos ang kaarawan puno ng sugat ni Liora, nagsimula ang panahong hindi na siya mabubuhay para patunayan ang halaga niya sa mga taong ayaw naman talagang makita nito. Pagkatapos ng meeting nila ni Don Quintiliano Valtor, hindi agad naging marangya ang buhay ni Mireya at Liora. Hindi kinabukasan ay may mansyon na sila. Hindi agad nagkaroon ng sasakyan at hindi rin agad nawala ang bigat ng mga taon ng pangangaapi. Pero may isang bagay na nagbago. May direksyon na sila. Sa unang buwan ni Mireya bilang Operations Partner Trainee sa Batangas branch ng Valtor Freight Group, halos doble ang bigat ng responsibilidad niya. Kailangan niyang aralin ang proseso ng dispatching, warehouse inventory, client coordination, fuel monitoring, driver scheduling, at complaints handling. Dati billing records lang ang kaharap niya. Ngayon, tao, sistema, pera, oras, at reputasyon ng branch ang nakasalalay sa bawat desisyon niya. May mga empleyadong unang nagduda sa kanya. Siya ba yung dating billing encoder? Bulong ng isang senior dispatcher na si Roldan Mavico habang nakatayo sa may copy machine. Oo raw, sagot ng kasama nitong si Pearly Sagon. Ewan ko lang kung kaya niya ang operations. Iba yung numero sa totoong trabaho sa warehouse. Narinig yon ni Mireya habang hawak ang folder ng delivery schedules. Hindi siya huminto, hindi rin siya lumingon. Kung dati masasaktan siya at magtatago sa CR para umiyak, ngayon ay pinili niyang sagutin yon hindi sa salita, kundi sa trabaho. Sa unang linggo, siya mismo ang sumama sa warehouse inspection kahit alas 5 pa lang ng umaga. Nakita niya na maraming delays dahil mali ang pagkakaayos ng loading sequence. May mga trucks na naghihintay ng 2 oras dahil hindi tugma ang nasa system at nasa bodega. Hindi niya pinagalitan agad ang mga tao. Sa halip ay kinausap niya sila isa-isa. Kuya Roldan, Sabi niya isang umaga, gaano katagal na po ninyong napapansin na nauna sa system ang hindi pa pala nakaredy sa warehouse? Nagulat si Roldan dahil hindi niya inaasahang tatanungin siya ng maayos. Matagal na, pero walang nakikinig. Akala nang nasa taas, tamad lang ang drivers. Kung gagawa po tayo ng bagong sequence sheet, kaya po ba ninyong itest for 1 week? Napakamot ng ulo si Roldan. Kaya naman, pero ikaw ang masisisi kung pumangpak. Ngumiti ng bahagya si Mireya. Sanay naman po akong masisi, pero mas gusto kong subukang ayusin. Mula noon, unti-unti nagbago ang tingin sa kanya ng ilang empleyado. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil marunong siyang makinig. Hindi siya gaya ng mga dating supervisor na nag-uutos mula sa opisina habang ang mga nasa baba ang sumasalo ng gulo. Kapag may reklamo ang driver, pinapakinggan niya. Kapag may kulang sa sistema, sinusulat niya. Kapag may tama ang mungkahi ng ordinaryong empleyado, ipinapasa niya sa meeting kahit hindi galing sa kanya ang ideya. Si Ma'am Yesela ang madalas niyang kausap sa gabi kapag nauubos na ang tao sa opisina. Mireya, sabi ni Ma'am Yesela minsan habang sabay silang umiinom ng kape sa pantry. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat araw-araw na deserving ka. Napangiti ng pagod si Mireya. Parang automatic na po sa katawan ko, mami. Kapag tumigil ako, pakiramdam ko may manghuhusga. Meron talaga, sagot ni Ma'am Yesela. Pero hindi ibig sabihin sila ang sukatan mo. Hindi agad nakasagot si Mireya. Sa isip niya naroon pa rin ang boses ni Celestina, Donato, Arbelio at Crisanta. Mga boses na nagsasabing kulang siya, mali siya, pabigat siya. Kahit wala sila sa paligid, minsan naririnig pa rin niya. Kaya naging mahalaga ang bagong bahay na nilipatan nila ni Liora. Hindi ito malaki, isang maliit ngunit maaliwalas na apartment malapit sa school at opisina.
May 2 kwarto, maliit na kusina, bintanang may sikat ng araw sa umaga at pader na pwedeng kabitan ng drawing ni Liora. Noong unang gabi nila roon, walang masyadong gamit. 1 kutsyon, 2 plato, 1 maliit na lutuan at mga karton ng damit. Pero kay Liora, para silang lumipat sa palasyo. "Mama!" sigaw ng bata habang tumatakbo sa kwarto. "May sarili po akong sulok." "Hindi pa buong kwarto, anak. Sulok muna." "Okay lang po. Dito ko ilalagay ang drawings ko. Pwede po ba?" "Oo naman." Dahan-dahang inilabas ni Mireya ang lumang kahon kung saan nakalagay ang sirang manika mula sa birthday. Hindi niya ito itinapon. Inilagay niya ito sa pinakataas ng cabinet, hindi para ipaalala kay Liora ang sakit araw-araw, kundi para hindi rin nilang kalimutan na hindi na silang babalik sa lugar na iyon. "Mama," tanong ni Liora habang nakatingin sa kahon, "galit pa rin po ba kayo kina Lola?" Napahinto si Mireya. "Hindi ko alam kung galit ang tawag dito, anak," maingat niyang sinagot. "Mas parang pagod. Pagod akong masaktan. Pagod akong umasa na magiging mabuti sila ng kusa." "Pwede pa po ba silang bumait?" "Pwede. Pero hindi ibig sabihin, hahayaan nating silang saktan tayo habang hinihintay iyon." Tumagdi si Liora. Tila iniintindi ang bagay na masyadong mabigat para sa bata. Sa paaralan naman, unti-unting napangsin ni Teacher Odelia Maristela ang pagbabago kay Liora. Mas madalas na itong mag-drawing, ngulit may lungkot sa mga kulay niya. Madalas siyang gumuhit ng bahay na may saradong pinto, batang nakatayo sa labas at manikang putol ang paa. Isang araw, pagkatapos ng klase, tinawag ni Teacher Odelia si Mireya. "Ma'am Mireya, may napapansin lang ako kay Liora." Mahinaw nitong sinabi. Kinabahan agad si Mireya. "May problema po ba siya sa klase?" "Hindi naman. Mabait siya, matalino at creative. Pero parang may dinadala siyang lungkot. Hindi niya sinasabi pero lumalabas sa drawings niya." Napatingin si Mireya sa mga papel na ipinakita ng guro. Isa roon ang larawan ng batang nakadilaw na damit, hawak ang sirang manika habang may matatandang nakatayo sa likod na walang mukha. Nanipik ang dibdib ni Mireya. "Birthday po niya," mahinang sinabi. "May nangyari po." Hindi na nagtanong ng sobra si Teacher Odelia. Sa halip, sinabi nitong, "May art program kami tuwing Sabado. Libre lang. Baka makatulong sa kanya." Minsan, ang batang hindi pa kayang magsalita tungkol sa sakit, kaya itong iguhit. Mula noon, nagsimulang pumasok si Liora sa art program. Doon niya nakilala ang ibang batang mahilig gumuhit, kabilang si Ninuka na sumama rin upang hindi siya mahiya. Sa unang session, tahimik lang si Liora. Pero nung bigyan siya ni Teacher Odelia ng bagong set ng watercolor, naliwanag ang mukha niya. "Sa akin po ito gagamitin?" tanong niya. "Oo, hindi kailangang matakot gumamit ng kulay." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang sigla ni Liora. Hindi na puro saradong pinto ang drawing niya. Nagkaroon na ng araw, puno, mesa at mga taong nakangiti. Pero minsan, naroon pa rin ang sirang manika. Ngulit bawat drawing, tila paunti-unti itong naayos. Habang umaayos ang buhay ni Mireya at Liora, kabaliktaran naman ang nangyayari sa pamilya Solano. Sa bahay ni Banato at Celestina, nawawala na ang dating yabang. Si Arvelo ay palaging iritable dahil sunod-sunod na dumating ang sulat mula sa mga lending company. Lumabas na ginamit niya ang pangalan ni Donato bilang co-maker sa 2 loan na hindi niya binayaran. May isa pa siyang sinalihang peking investment kung saan hinikayat niya ang ilang kapitbahay na magpasok ng pera kapalit ng pangakong doble ang balik sa loob ng 3 buwan. "Arvelo!" sigaw ni Donato isang gabi habang hawak ang demand letter. "Ano itong pinasok mo? Bakit pangalan ko ang nandito?" "Pa, kalma lang," sagot ni Arvelo habang umiiwas ng tingin. "Temporary lang yan, makakabayad din ako." "Saan ka kukuha? Wala kang ang trabaho." Sumabat si Crisanta halatang inis. "Kaya nga dapat kausapin natin si Mireya.
Kung totoo yung posisyon niya, madali lang sa kanya ang pera. Napatingin si Celestina. Ilang buwan na niyang gustong puntahan si Mireya, ngunit hindi niya alam kung paano. Noong una, galit siya dahil pinahiya raw siya ng sariling anak. Ngunit habang naririnig niya sa kapitbahay na umaangat ang buhay ni Mireya, napalitan ng kaba ang galit niya. Isang umaga, habang bumibili si Celestina sa tindahan ni Aling Venara, narinig niyang pinag-uusapan ng dalawang kapitbahay si Mireya. "Nakita mo ba si Mireya kahapon?" Sabi lang isa. "Ang ayos na niya, pero simple pa rin." "Oo nga," sagot ng isa pa. "At yung anak niya, nagwagi raw sa drawing contest sa school." Parang may kumurot kay Celestina. Dati, siya ang pinag-uusapan dahil sa yabang ng pamilya niya. Ngayon, si Mireya ang nababanggit na may respeto at siya naman ang iniiwasan ng tingin ng mga tao. "Hindi naman siya makakarating doon kung hindi namin pinalaki." Biglang singit ni Celestina. Tumahimik ang dalawang babae. Pagkatapos, mahinang sinabi ni Aling Venara, "Minsan na Celestina, hindi porke lumaki ang anak sa bahay ninyo, kayo na ang dahilan ng tibay niya. Baka tumibay siya dahil kailangan niyang kayanin kayo." Hindi nakasagot si Celestina. Umuwi siyang mabigat ang dibdib. Doon nagsimula ang plano niyang lapitan si Liora. Isang hapon, pagkatapos ng klase, dumating si Celestina sa gate ng paaralan, dala ang isang malaking kahon ng mamahaling manika. Makabihis siya ng maayos, may pulbos sa mukha at pilit ng ngiti. Nang makita niya si Liora na palabas kasama ni Nenuka, agad niya itong tinawag. "Liora, apo!" Natigilan si Liora. Hindi siya tumakbo gaya noong birthday. Humawak siya sa kamay ni Nenuka. "Lola?" mahinang sabi. Lumapit si Celestina at iniabot ang kahon. "Oh, regalo ko sa'yo. Maganda yan. Mahal yan. Hindi gaya noong..." Hindi niya na ituloy. Pareho nilang naalala ang sirang manika. Tumingin si Liora sa kahon. Maganda ang manika. Buo ang damit. Makintab ang buhok. Noong dati, baka tuwang-tuwa siya. Pero ngayon, hindi niya ito kinuha. "Kailangan ko po munang itanong kay Mama." Nabigla si Celestina. "Apo, regalo lang ito. Kunin mo na." Umiling si Liora. "Sabi po ni Mama, hindi lahat ng binibigay kailangang atanggapin agad." Namutla si Celestina. "Tinuruan ka ba niyang lumayo sa amin?" Hindi sumagot si Liora. Mabuti na lang at nakita ito na di kalayuan ni Teacher Odelia. Agad itong lumapit. "Good afternoon po. Kayo po ba ang guardian ni Liora today?" "Ako ang lola niya," taas noong sagot ni Celestina. Ngumiti ng makatit ang teacher. "Naiintindihan ko po, pero ang nasa record po namin na authorized pickup ay si Miss Mireya Solano at si Tia Milagros Caranzo. Kailangan ko pong tawagan ng nanay niya." Lalong napahiya si Celestina. "Regalo lang naman ang dala ko." "Mas mabuti pa rin pong alam ng magulang," mahinahong sagot ng guro. Tinawagan ni Teacher Odelia si Mireya. Wala pang 20 minuto, dumating si Mireya mula sa opisina. Halatang nagmamadali, ngunit kontrolado ang mukha. Nakita niya si Liora sa tabi ni Teacher Odelia, si Nenuka na tahimik sa likod, at si Celestina na hawak pa rin ang kahon ng manika. "Ma, bakit kayo nandito?" Napilitang si Celestina ng ngumiti. "Dinalaw ko lang ang apo ko. Masama ba yun?" "Hindi masama kung nagpaalam kayo." "Anak mo rin ba ang magdedesisyon kung mamahalin siya ng lola niya?" Tumitig sa kanya Mireya. Hindi pagmamahal ang biglang sumulpot sa school, dala ang regalo para lampasan ng nanay niya. Napatingin ng ilang magulang sa paligid. Humina ang boses ni Celestina. "Mireya, huwag mo akong ipahiya rito." "Hindi ko po kayo pinapahiya," mahinahong sagot ni Mireya. "Nililinaw ko lang ang hangganan." "Hangganan?" Nanlaki ang mata ni Celestina. "Pamilya tayo. Pamilya po tayo nung pinaiyak ninyo si Liora sa birthday niya. Pamilya rin po tayo nung tinawanan ninyo siya. Kaya sana maintindihan ninyo kung bakit hindi sapat ang isang mamahaling manika para ayusin ang lahat." Nanginginig ang labi ni Celestina. Sa unang pagkakataon, hindi siya makasigaw. Maraming tao ang nakatingin, ngunit hindi iyon ang pinakamabigat. Ang pinakamabigat
ay ang makitang si Leona mismo ay hindi lumalapit sa kanya. Lumuhod si Mireya sa harap ng anak. "Leora, gusto mo bang tanggapin ang regalo ngayon?" Tumingin ang bata sa lola niya pagkatapos ay sa ina. "Hindi pa po. Baka po kapag ready na ako." Tumanggo si Mireya. "Okay." Parang nabasag ang mukha ni Celestina. Hindi dahil sa presyo ng manika, kundi dahil ngayon lang niya naintindihan na ang sugat na iniwan niya ay hindi basta natatakpan ng bagong gamit. "Ma," sabi ni Mireya habang tumatayo, "kung gusto ninyong makalapit kay Leora, magsimula kayo sa paghingi ng tawad, hindi sa pagbili ng kapalit. At kung kailangan ninyo ng tulong dahil sa problema ni na Kuya Arvelo, sabihin ninyo ng diretsyo. Huwag ninyong gamitin ang anak ko." Napaatras si Celestina, tumulo ang luha niya. Ngulit hindi pa rin niya kayang aminin ang totoo. "Ang tigas mo na," bulong ni Mireya. Umiling si Mireya. "Hindi po. Ngayon lang ako natutong proteksyonan ang sarili ko." Umalis si Celestina, dala pa rin ang kahon ng manika. Mabigat ang hakbang niya, parang bawat hakbang ay may kasamang pagbagsak ng dating imahe niya bilang inang laging nasusunod. Pag-uwi ni na Mireya at Leora sa apartment, tahimik ang bata. Naghanda si Mireya ng simpleng hapunan, pritong itlog, kamatis at sinangag. Habang kumakain, biglang nagsalita si Leora. "Mama, masama ba akong apo kasi hindi ko kinuha?" Agad na napatingin si Mireya. "Hindi anak, hindi masamang ang batang marunong makinig sa nararamdaman niya." Pero umiyak po si Lola. May mga luha na galing sa tunay na pagsisisi. May mga luha rin na galing sa pagkabigla dahil hindi na sila nasusunod. Maingat na paliwanag ni Mireya. Hindi natin kailangang husgahan agad, pero hindi rin natin kailangang kalimutan agad. Tumanggo si Leora. Pagkatapos ay kinuha niya ang sketchpad at nagsimulang gumuhit. Hindi na sirang manika ang ginuhit niya. Isang babae ang nasa papel, nakatayo sa harap ng maliit na bata, hawak ang kamay nito, habang may pinto sa likod nilang nakasara. "Ano yan anak?" tanong ni Mireya. "Si Mama po." Sinasara niya yung pinto para hindi pumasok ang masasamang salita. Hindi napigilan ni Mireya ang luha. Pero sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng pagkatalo. Luha iyon ng inang nakitang unti-unti nang natututo ang anak niya na ang pagmamahal ay hindi dapat laging may sakit. Lumipas pa ang mga buwan. Sa Valtor Freight Group, naging matagumpay ang bagong loading system na ipinatupad ni Mireya kasama sina Roldan at Pearly. Nabawasan ang delays, tumaas ang tiwala ng kliyente at unti-unti nang naging mas maayos ang takbo ng branch. Si Basteo na dati ay tricycle driver ay kinuha ni Mireya bilang delivery coordinator matapos makita ang sipag at husay nito sa ruta. Si Samira, ina ni Nenuka, ay naging pantry supervisor sa maliit na kantin ng opisina. Si Kadario naman ang naging official food supplier tuwing may training at meeting. "Ma'am Mireya," nahihiyang sabi ni Basteo nung unang araw niya sa trabaho. "Baka sabihin ng iba kinuha ninyo ako dahil naaawa kayo." Tumingin si Mireya sa kanya. "Hindi awa ang dahilan. Kilala mo ang kalsada, marunong kang makitungo sa tao at maingat ka. Iyan ang kailangan namin." Si Kadario naman ay halos maiyak nung matanggap ang unang official contract niya. "Dati isang kaldero lang na sopas ang kaya kong ibigay sa birthday ni Leora. Ngayon, dahil sa iyo Kadario, may regular ng kita ang karinderya ko." "Hindi dahil sa akin lang Kadario. Dahil hindi ninyo kami iniwan nung wala kaming maibigay pabalik." Sa pagtatapos ng ikalawang taon mula nang nangyari ang birthday ni Leora, ibang-iba na ang buhay nila. Hindi perpekto, pero payapa. Hindi mayabang, pero matatag. May sariling silid na si Leora, puno ng drawing sa dingding. Si Mireya naman ay hindi na pumapasok na nakayuko. Kapag naglalakad siya sa opisina, hindi na siya ang babaeng parang humihingi ng permiso para huminga. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat.
Sa kabilang dulo ng bayan, lalong lumulubog sa problema sina Donato, Celestina, Arbelo at Crisanta. At habang bumabagsak ang mga taong minsang ng api, kailangan ni Mireya na harapin ang pinakamahirap na tanong. Paano ka tutulong sa pamilyang nanakit sa'yo nang hindi mo muling ibinibigay sa kanila ang kapangyarihang sirain ka? Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwento ni Mireya at Liora, makikita natin na ang tunay na paghihiganti ay hindi palaging sigaw, galit, o pagbagsak ng mga nanakit sa atin. Minsan, ang pinakamalakas na sagot sa pang-aapi ay ang mabuhay ng payapa, buo, at malaya sa dating sugat. Dahil may mga taong dumudurog sa atin, pero hindi ibig sabihin na doon na rin matatapos ang halaga natin. 3 taon ang lumipas mula nang tumayo si Mireya sa harap ng paaralan ni Liora at itinakda ang hangganang matagal na niyang dapat iginuhit. 3 taon mula nang dalhin ni Celestina ang mamahaling manika sa school, umaasang mabubura ng bagong laruan ang isang alaalang puno ng luha. At sa loob ng 3 taong iyon, hindi naging madali ang lahat. Ngunit naging malinaw ang direksyon ng buhay ni Mireya at Liora. Si Mireya ay hindi na operations partner trainee. Matapos ang sunod-sunod na matagumpay na reforma sa Batangas branch ng Valtor Freight Group, itinalaga siya bilang Regional Director para sa Southern Luzon Operations. Hindi iyon basta titulo. Sa ilalim ng pamumuno niya, bumaba ang delayed deliveries, tumaas ang tiwala ng mga kliyente, at mas naging maayos ang trato sa mga empleyadong dati ay hindi pinapakinggan. Ngunit kahit tumaas ang posisyon, hindi nagbago ang paraan ni Mireya sa pakikitungo sa tao. Kapag dumadaan siya sa warehouse, binabati pa rin niya sina Roldan Mavico at Pearly Sagon. Kapag may bagong driver na kinakabahan, kinakausap niya ito ng mahinahon. Si Basteo na dati ay tricycle driver at ngayoy mahusay ng delivery coordinator ay isa sa pinakapinagkakatiwalaan niya. Si Samira, ina ni Nenoka, ay maayos nang nagpapatakbo ng pantry at si Dario na minsang nagdala lang ng sopa sa birthday ni Liora ay may maliit ng catering service na nagsimula sa kontratang ibinigay ng opisina. Isang hapon habang nakaupo si Mireya sa opisina at sinusuri ang report, pumasok si Ma'am Gisela Razon na ngayon ay senior consultant na sa kumpanya. Director Solano, biro ni Ma'am Isela habang nakangiti. May oras ka ba para sa isang matandang supervisor na dati mong kinakatakutan? Napatawa si Mireya. Ma'am, kayo pa rin po ang supervisor ko kahit ano pang titulo ang ilagay nila sa pinto. Umupo si Ma'am Isela at inilapag ang folder. Approved na ang scholarship program mo. Natigilan si Mireya. Totoo po? Oo, sisimulan na natin next school year. Anak ng minimum wage workers, drivers, warehouse staff, pantry workers, priority sila. At ang art-centered outreach project ni Liora kasama sa community arm. Dahan-dahan na pasandal si Mireya sa upuan. Ilang taon na niyang gustong gawin iyon. Hindi dahil gusto niyang magmukhang mabait, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng batang gustong mangarap pero walang gamit, walang suporta at walang taong nagsasabing kaya niya. Salamat po ma'am, mahinang niyang sabi. Hindi sa akin, ikaw ang nagtulak nito. Ginawa mo ang sugat na tulay para makatulong sa iba. Kinagabihan, pag-uwi ni Mireya sa apartment, sinalubong siya ni Liora na ngayon ay 10 taong gulang na. Mas matangkad na ito, mas malinaw magsalita, at mas lalo pang nahasa ang talento sa pagguhit. Hindi na ito ang batang yumuko sa harap ng sirang manika. May lungkot pa rin minsan sa mga mata niya, ngunit hindi na iyong lungkot na walang laban. Isa na iyong tahimik na lalim ng batang natutunang umunawa. Mama, tawag ni Liora habang hawak ang isang malaking folder. Ready na ang final artwork ko para sa exhibit. Talaga, pwede ko nang makita? Hindi pa po lahat.
Surprise po yung main piece. May secret ka na sa akin ngayon, kunwaring tampo ni Mireya. Tumawa si Liora. Artistic secret lang po. Ang exhibit na tinutukoy ni Liora ay bahagi ng school art program ni Teacher Odilia Maristela. Ang tema nito ay mga bagay na hindi sira. Nang unang marinig ni Mireya ang pamagat, hindi niya agad napigilang mapatingin sa anak. Alam niya kung saan nanggaling ang ideyang iyon. Sa isang lumang manika, sa isang sirang regalo, at sa isang kaarawan na dapat sana'y masaya, ngulit nauwi sa sugat. Dumating ang araw ng exhibit sa school auditorium. Hindi marangya ang lugar, ngulit punong-puno ito ng kulay. May mga drawing ng bahay, pamilya, hayop, puno, dagat at mga larawang gawa ng mga batang may kanya-kanyang kwento. Nandoon sina Teacher Odelia, Nenuka, Basteo, Samira, Cadario, Tia Mila, Ma'am Isela, Attorney Celerio Valtor at maging si Don Quintiliano Valtor na kahit may edad na ay pinilit dumalo. Hindi ko palalampasin ang exhibit ng batang naging dahilan kung bakit naging mas matapang ang nanay niya. Sabi ni Don Quintiliano habang nakatukod sa tungkod. Napangiti si Mireya. Siya po talaga ang dahilan ng lahat. Sa gitna ng auditorium, nakatakip pa ang pangunahing obra ni Liora. Bago ito buksan, nagsalita muna si Teacher Odelia sa maliit na entablado. Ang sining, sabi niya, ay hindi lamang tungkol sa magagandang kulay. Minsan, tungkol ito sa mga bitak na natutunan nating tanggapin. Ngayong araw, ipapakita ng mga bata na hindi lahat ng sira ay walang halaga. Pagkatapos, tinawag niya si Liora. Lumapit si Liora sa harap. Hawak niya ang maliit na papel ng speech, ngunit halatang kinakabahan. Tumingin siya kay Mireya. Ngumiti ang ina at tumanggo. Good afternoon po, simula ni Liora. Ang artwork ko po ay tungkol sa isang manika na minsang ibinigay sa akin kahit sira na siya. Noong una, akala ko ibig sabihin nun, ganun din ang tingin nila sa akin. Pero sabi ni Mama, hindi raw ang nagbibigay ang laging nagtatakda ng halaga ng isang bagay. Naramdaman ni Mireya ang bigat sa lalamunan niya. Hinila ni Liora ang tela mula sa artwork. Lumitaw ang isang malaking painting ng sirang manika na nakaupo sa tabi ng batang nakadilaw na damit. Ngunit hindi na mukhang kawawa ang manika. May bago itong damit na tila tinahi mula sa iba't ibang kulay ng tela. Ang putol na paa ay hindi itinago. Handalin nito, may maliit na bulaklak na tumubo sa tabi nito. Sa likod ng bata at manika, may isang babae. Hindi nakaharap, ngunit malinaw na ina, na nakatayo sa pintuan ng bahay. Binubuksang ito papunta sa maliwanag na umaga. Ang title po nito ay Hindi Dito Nagtatapos, sabi ni Liora. Kasi may mga bagay na nasisira, pero kapag may nagmahal at nag-alaga, hindi ibig sabihin na tapos na sila. Tahimik ang auditorium. Pagkatapos ay dahan-dahang pumalakpak ang mga tao. Si Tia Mila ay umiiyak na. Si Cadario ay palihim na nagpupunas ng mata gamit ang panyo. Sina Basteo at Samira ay magkatabing nakangiti, habang si Nenuka ay buong lakas na pumapalakpak para sa kaibigan. Ngunit sa likod ng auditorium, may dalawang taong tahimik na nakatayo, sina Donato at Celestina. Hindi sila inaasahan ni Mireya. Matagal nang hindi nagkikita ng harapan. May balita siyang na-stroke ng bahagya si Donato noong nakaraang taon dahil sa stress at utang na iniwan ni Arbelo. Si Celestina naman ay pumayat, nawala ang dating tindig na mataas ang noo at tila tumanda ng higit sa edad niya. Wala na ang mga alahas, wala na ang dating makapal na puldos, wala na ang ngiting mapanukat. Nakita sila ni Liora. Saglit itong natigilan, ngunit hindi tumakbo palayo. Tumingin siya kay Mireya. Mama, bulhong niya. Hinila ni Mireya ang kamay ng anak. Ikaw ang masusunod anak. Kung ayaw mo silang kausapin, okay lang. Matagal na tumingin si Liora sa lolo at lola niya.
Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Pwede po, pero nandito ka lang." "Oo, hindi kita iiwan." Dahan-dahang lumapit sina Donato at Celestina. Bawat hakbang nila ay bigat. Nang makarating sila sa harap ni Liora, unang yumuko si Donato. Ang lalaking minsan malakas ang boses at madaling manakit sa salita ay halos pabulhong na lang magsalita. "Liora," sabi niya, "hindi ko alam kung matatanggap mo pa ang tawad ko, pero gusto kong sabihin sa iyo na mali ako. Noong birthday mo, hindi ikaw ang dapat mahiya, ako dapat." Napatingin si Liora sa kanya, tahimik. Sumunod na nagsalita si Celestina. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang lumang panyo. "Apo," simula niya, ngunit naputol agad dahil sa iyak. "Noong binigyan kita ng sirang laruan, akala ko maliit na bagay lang. Akala ko bata ka lang at makakalimutan mo. Pero hindi pala maliit ang bagay na nagpaparamdam sa isang bata na wala siyang halaga." Tumulo ang luha ni Celestina. Hindi yun katulad ng luha niya noon sa gate ng school. Luha ng pagkabigla dahil hindi siya nasunod. Ngayon, mabigat, tahimik, at walang kasamang dahilan. Lumuhod siya sa harap ni Liora. "Mireya," Sabi niya habang napatingin sa anak, "Patawarin mo rin ako. Hindi kita naging mabuting ina. Mas pinili kong pakinggan ang yabang ko kaysa ang sakit mo. At nung naging ina ka, hindi kita inalayan. Hinusgahan kita." Si Mireya ay matagal na hindi nagsalita. Sa loob niya bumalik ang maraming alaala. Ang kusinang puno ng utos, ang ospital na walang dumating na magulang, ang birthday ni Liora, ang sirang manika. May parte ng puso niyang gustong sabihin na huli na ang lahat. May parte ring pagod na ang magdala ng bigat. Ngulit ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi pagbabalik sa dating pwesto. Hindi ito pagpapayag na maulit ang pananakit. Hindi rin ito bigla ang paglimot. Minsan ang pagpapatawad ay pagbitaw sa tali habang nananatiling nakasara ang pintong dapat sarado. "Ma? Pa?" Mahinahon niyang sarabi. "Hindi ko kayang ibalik agad ang dati. At siguro hindi na rin dapat bumalik sa dati. Pero ayoko na ring dalhin ni Liora ang galit habang lumalaki siya." Napahikbi si Celestina. "Tutuparin ko po ang kailangan sa gamutan ni Papa." Pagpapatuloy ni Mireya. "Pero dadaan niyon kay Tia Mila, hindi sa kamay ninyo, at lalong hindi kay Kuya Arvelo." Napayuko si Donato. Alam niyang tama iyon. Si Arvelo at Crisanta ay kasalukuyang humaharap sa mga kasong may kinalaman sa utang, peking investment at panluloko sa ilang kakilala. Hindi sila ikinulong agad, ngunit malinaw na haharap sila sa batas. Sa wakas, hindi na sila kayang saluhin ni Donato, Celestina o Mireya. "Salamat," mahina niyang sabi. "Kahit hindi namin deserve." Tumingin si Liora sa lola niya. "Lola," sabi niya, "hindi ko pa po alam kung okay na ako, pero hindi na po ako galit araw-araw." Napaluha si Celestina lalo. "Salamat, Apo." Hindi sila nagyakapan agad na parang pelikulang biglang nabura ang lahat. Walang dramatikong pangakong magiging perpekto ang pamilya, ngunit may isang tahimik na simula ng pag-aamin at para kay Mireya, sapat na iyon sa araw na iyon. Pagkatapos ng exhibit, umuwi sina Mireya at Liora sa apartment nilang mas maayos na ngayon. Hindi pa rin mansyon, pero puno ng liwanag, halaman, libro at drawing. Sa sala, may isang maliit na cabinet kung saan nakatago ang lumang kahon. "Mama," sabi ni Liora, "pwede po ba nating buksan?" Alam agad ni Mireya kung ano ang tinutukoy ng anak. Kinuha niya ang kahon at inilapag sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan iyon ni Liora. Nandoon pa rin ang sirang manika, ngunit mas malinis na ngayon. Ilang taon na nilang hindi ginagalaw ng matagal. Kumuha si Liora ng maliit na telang tinahi niya mismo, kapirasong dilaw, asul at puti. Maingat niyang binihisan ang manika.
Ang putol na paa ay hindi niya tinakpan. Sa halip, nilagyan niya ng maliit na laso sa tabi, parang paalala na kahit may kulang, maaari pa ring maging maganda. Pagkatapos, dinala ito sa kwarto at inilagay sa tabi ng tropeyo at certificate niya mula sa art exhibit. "Mama," sabi ni Liora, habang nakatingin sa manika. Hindi na siya mukhang kawawa. Lumapit si Mireya at ginakap siya mula sa likod. Kasi anak, tulad natin, hindi siya tinapos ng pagkasira niya. Tahimik silang dalawa sandaling nakatingin sa maliit na manika. Noon, simbolo ito ng panlalait. Ngayon, simbolo na ito ng pagbangon. Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang nagsimula ang scholarship at art outreach program ng Valtor Freight Group. Ang unang activity ay ginanap sa lumang barangay hall malapit sa dati nilang inuupahang bahay. Dumating ang mga anak ng drivers, tindera, construction workers, labandera at pantry staff. Bawat bata ay binigyan ng sketchpad, krayola at simpleng laruan. Hindi tira, hindi sira, hindi pambara lang, kundi maayos at pinili ng may respeto. Sa harap ng mga bata, nagsalita si Mireya. "Hindi sukat ng halaga ninyo ang presyo ng gamit na hawak ninyo, pero karapatan ng bawat bata na makatanggap ng bagay na ibinigay ng may malasakit." Sa gilid, nakatayo si Liora, kasama sina Ninuka at Teacher Odelia, tumutulong mamigay ng art materials. Sa labas, abala si Ka Dario sa pagkain, si Basteo sa pag-aayos ng upuan, at Tia Mila sa pagpupunas ng luha habang pinagmamasdan ang batang dating halos walang kakampi. Sa huling esena ng buhay na matagal nilang hiniling, naglakad pa uwi sina Mireya at Liora sa ilalim ng dapit hapon. Hindi na sila nagmamadali, hindi na sila takot umuwi sa bahay na puno ng sigaw, hindi na sila naghihintay ng pagmamahal sa taong ginagamit ito bilang panukat. "Mama," sabi ni Liora habang hawak ang kamay ng ina, "ano po ang birthday wish ko next time?" "Ano?" "Gusto ko po marami pang batang mapasaya." Napangiti si Mireya. "Matutupad yan." At habang unti-unting lumalalim ang kulay ng langit, alam ni Mireya na tapos na ang dating kwento nila, ang kwento ng batang binigyan ng sirang laruan at inang pinaniwalaan wala siyang halaga. Hindi man perpekto ang pamilya, hindi man nabura ang lahat ng sugat, malinaw na ang wakas ng kanilang paghihirap at simula ng mas payapang buhay. Sa bahay nilang puno ng drawing, liwanag at tahimik na pagmamahal, natagpuan ni Mireya at Liora ang tunay na regalo. Hindi laruan, hindi pera, hindi paghihigante, kundi ang kalayaang mabuhay na hindi na kailangang patunayan sa ng api na karapat-dapat silang mahalin.